Ito ang problema sa Kristiyano. Ito 13. At titimplahan mo ng asin ang lahat ng alay na iyong handog. Okay, lahat ng handog, lahat ng alay. Hoy, napag... Gising mo na. Ito, di ba tayo ay offering? Nag-love gift. Ano pa? Church meeting. Ano pa? Naisip yung para ng pagbibigay. Building fund. Di ba maganda? Tama. Alam niyo, matutuwa dito tao. Pero ang Diyos hindi, walang asin niya. Ay sabi lahat ng handog natin, lagyan ng timplahan ng asin. Paano magkaroon ng asin? Lagyan, lag-offering, pay promise ko, tulong sa mission, tulong sa bilipan. Mag-touch ka muna. Amen! Siya ay una sa lahat. Kaya una natin tao. Patay tayo. Matutuwa ang tao pero si Lord hindi. So lahat tayo giver. Tama? Mapagbigay eh. Kaya lang hindi ka tiger. Tama. Doon tayo nagkulang. Dapat unahin yung kay Lord. Pangalawa na lang yan. So pag ginawa nyo to, lahat yan may timpla na ng asin. Amen. Lahat naman tayo giver eh. Wala naman ako nakita ng Kristiyano kuripot eh. Tama hindi? Tama. Kaya lang not counted kay Lord, counted sa tao. O gusto nyo counted sa Diyos, counted sa tao? Amen. Ano unahin? Right. Ayun. Galing nyo. Magaling kayo turuan. Yung panglima. Gusto nyo ba panglima? Amen. Dalawang Kronika. 13 verse 5. Kronika to. Hindi ba ninyo nalalaman na ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel ang kaharian sa Israel kay David magpakailanman sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng tipan ng asin? Nakita nyo? Pag inilagay ni Lord yung tipan ng asin, ibig sabihin, everlasting yan. Hindi mo pwedeng putulin. Gusto putulin ni Queen Atalia na lahat ng magiging hari sa Israel, pinapatay niya. Pero hindi niya na napatay lahat dahil si Josias na bata na isip. So siya pa rin naging hari na pangako ng Diyos sa lahi ni David, wala isa man doon na mawawala ng hari. Kasi ang Diyos nangako. Kaya pag ang Diyos nangako, kahit si Satanas, hindi niya pwedeng iba-iba. Everlasting yan. Amen. Kaya kayo po na kontra sa tayo, sa ano buhay niyo? Sige nga, kumpinsihin niyo ako na maganda. Everlasting na? Kahirapan? Everlasting poverty. Sakit eh. Pag dumating pera, nawawala. Daming maniningil. Kasi bakit sa utang? Pag hindi makabayad, pinamura. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Pero mawawala yan. Panalim. Colossians 4:6. Hindi siya Let your speech be always with grace, seasoned with salt. yan, nakita niya? Alimbawa, pag ako po ay nagturo at yung aking pagtuturo walang lasa kasi, kanina pa kayo nag-iip. Iisipin nyo, ano gusto matapos? Kasi walang asin, hindi malasa, hindi masarap pakinggan. Pero dahil buhay ko na to, nangyari sa akin, hindi ako nagtuturo na hindi nangyari. Tingnan nyo, kahit saan ako mapunta, hindi pa nga kami nakakauwi, kailan kayo babalik? O kayo naman taga dito, sa mga apo ko, subukan nyo minsan sumama. Para makita nyo naman. Una, yung sobrang hirap ng mga pastor. Sobrang hirap ng mga membro. Pag napakinggan nila tulad dito, di ba nung linggo, doon sa Mountain Province, ano sabi niya yung pastora sa'yo? Ikaw, pastor? Lahat excited mag-testimony kasi yun sa mangyari dun sa seminar. At
Ito sabi nila talagang titimplahan na talaga namin ang asin. Yun ang term nila. Okay. So, kayo po, pagpilo. Matthew 5:13. Alam niyo po ba, pag buhay na yung lives, ikaw na yung asin ng sanlibutan. Kayo yung asin sa sanlibutan. Ibig sabihin, si Pastor Sammy, kaya ko siyang protektahan. May preservative ako. Dahil sa asin. Hindi Amen. siya mabubulok, hindi siya kaya sirain.